Pangatlong command ng ating Panginoon ano, na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon ano, sa walang kabuluan. Basta, Oo. walang kabuluan. Pero dito, makikita natin na maraming bumabanggit sa pangalan ng Panginoon na hindi nararapat na banggitin. Wari, kapares ng mga pagano halimbawa o kaya mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Habang sila ay sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan, nakaluhod sila, ang kanilang binabanggit ay ang Panginoong Hesukristo. Oo, nakaluhod eh. Nakaluhod sila sa harapan ng Diyos-Diyusan ng mga rebulto. So ito yung isang paggamit sa pangalan ng Panginoon, no, na hindi nararapat. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. No? Tulad ng halimbawa, o pag-isipan natin, ano pa yung mga bagay na ganon, ano? Kung nire-represent mo yung Panginoon sa maling paraan, ginamit mo yung pangalan niya sa walang kabuluhan. Nire-represent mo siya sa maling paraan eh. Basta sa maling paraan. Tama. Hindi tanggap yun. Papasok mo sa commandment na yun, papasok doon. Kapare sa limbawa ng pagsumpa sa isang tao, maraming mga tao na gumagamit ng pangalan ng Panginoon upang isumpa yung kanilang kapwa. Yung ganon. Maraming mga taong mga ganon. So, lalo na pagka sinasabi mo na ikaw ay sa Panginoon. Yan. Kasi, yun nga sabi ko kanina, yung asawa mo, ginamit na yung pangalan mo kasi asawa mo na siya eh. Dala niya ang apelyido mo. Kung gagawa siya ng kalokohan niya, idamay ka niya. Yeah. So ikaw, pag ikaw sinasabi mo na ako ay alagad ng Diyos, nangangaral ka, at kilala ka nila bilang ganun, tapos gumawa ka ng masama, dala-dala mo yung damay lahat. eh. So that's using His name in vain. Ginamit mo yung pangalan niya sa walang kabuluhan. Kasi dala-dala mo na yun. Diba? Nasabi mo, ikaw ay alagad niya. Ikaw ay tagapalaganap niya ng salita niya. Kukuha tayo ng example sa mga apostol niya. Ay yung, parang yung kinakanta minsan na, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Mga ganon. Boy. Hindi yun. Parang ganon. Parang ginagawang joke-joke lang. Yun yung gusto kong himay-himay. Oo. Actually, pati yung ano ba yun, sa may kabilang bato naman, yung sa love for men, for your fellow men. Meron yun eh. Yung gusto kong, yung pagsasabi mo ng sinungaling o kaya yung false witness pala yun pala. Yung ba false witness pala yun? Oo, siya not bear false witness. Bear false. Very kwan din yun. Very malawak din yung kung tutuusin eh. Bintang. Papasok dun yung magchismis ka. Chismis mo yung ano. Diba? Kasi maaaring yung chismis mo, hindi totoo yung mga yun. Dapat yung Kaya katotohanan chismis, diba? Kung mag-dismiss tayo ng katotohanan, mabuti siguro. Yun yung mabuti. Hindi na chismis ang tawag doon. Yung hindi maagrabyado yung Lahat ka ng katotohanan. Ang chismis kasi yung may pinag-uusapan kayong tao na wala siya doon eh. Na yung ang masaklap pa sinungalingan. Masama yung Kasi nungalingan pa. Sinungalingan. Yung mga pagtungtungan sa ma-shot mo. Oo, yung magbagang ka yan, di okay lang mo. yun nga, yung Mag-shotan yun yung tao. yun ang dismiss na ano. O di kaya, kahit na totoo, kung nalulugmok naman nun, Oo. nalugmok na ka saan, dito na nga siya, ilulugmok mo palalo. Kinugtarang pa yung... Oo. Nandun na nga, hanggang leeg na nga yung pagkakalugmok niya, ididiin mo pa. Kakalat mo pa. Nagkasala na nga yung tao, di ba? Parang ganun ba? Iso nga ako nga na, nung nagbasol di kabsat mo ka, muraan di kabsat mo minsan. Gaya mo ka, dapat pinakanga dali kabsat mo sigurang, hindi dali basol mo narami. Yes, yung kasalanan tama yun. Aji ka nakikibugbagang. Don't hate the sinner, hate the sin. Aji basol tayo Ang kasuklaman natin is yung kasalanan, hindi yung tao. Kaya nga kung may mga kasalanan tayo na nagagawa, idiretso na natin sa Panginoon kasi siya ang nakakasolve. Huwag na natin sabihin ka sa mga tao kasi ang tao, parehas lang natin na makasalanan. Kasalanan, yes. Pare-pares tayo makasalanan. Kahit ano man, kahit sino pa naman siya. Wala maging perfecto sa harapan ng Diyos. Na tao. Kasi kahit
kahit na ikinonfess mo yung kasalanan mo sa kanya, Mm. sasabihan ka lang din, pero hindi niya mapapatawad yung kasalanan mo. Mhm. Yung wala nang hindi ko pero bago pag ito, kailangan tapang-tungan ni Astaw eh. At away ko na, di ba? Doang tatlo. Matthew 18. Matthew 18 verses 15 to 17. Wasa. Kailangan pa nga kasi, ay ban may panglaki kasi ti ito. Mm. Tingnan natin. Matthew 18. 15 to 17. At pinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya. Ay, 18 na. Ay, teka. Ay, 19 na niya, sorry. 18, 15. So 18, Kasal. verse 15. 15. Mm. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, Mhm. umaron ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Mhm. Kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Tuloy mo pa. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Mhm. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. Kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Ayun, yan palang proseso. No? Doon naman minsan ka, bypass gamin ka. Mapanligid na siyang sigod sa. Narod. So, kailangan, So, machismis mo nga dyan. So nga kasapulan, no duwa kay lang involved, Mhm. si kayo pailaan. Mhm. Noon yung nga masulbar, Kung ay parang tatlong testigo ay ng mga proseso na. Ayan. Hmm. So, maganda kung talagang isasangkunin natin lahat sa Biblia, makakapag-aral tayo ng matuwid na pamamaraan na hindi kaisipan lamang ng tao, haka-haka, no? Na parang, aha. At isa may isang pagkaksutak pero wala kayo baga. Dati may gayin ko hindi ko